So magandang umaga at dito tayo ngayon sa trabaho ko at mayroon tayong naging problema. So may mga nahalo sa isang bulb. So ganito dito, yun ang pinakamasaklap dyan. At good thing na lang ay nandito pa sa warehouse namin, hindi pa nailabas. Ayan. So papakita ko sa inyo yan. Okay, so ganyan ang nangyari. Ito naman ay i-figure out lang natin at ang gagawin naman natin ay ililipat sa isang place kung saan baguhin yung kanyang ang kanyang bahay. Ayan. So okay. Umaga. So ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ito naman alamin lang natin. Ito 2 inch, ano to, 2 inch 300, 2 inch 300. Saan dito yung 2 inch 300? Wala. 2 inch 300 pa talaga yun. Alamin lang natin yung size nya. Ito 2 inch 600 nya. Okay, kita na. Yan ang mahirap dito. 2600 FS 26 DHC. Okay, kuha na siya. Ayos. So ito ang wala na to. So ngayon dito natin ilalagay ngayon itong product na to. Okay, so so tapos yan kanyang bahay kung saan siya nakalagay. So sa D10 3B siya, ano siya sa kabilang side. Ayan. So sa D10 3B, then mawawala yung D10 3B, then ang mapupuntangan niya ay dito na sa kabila. So ganun ang ano namin dito. Okay. Yan. So sulat natin yan. E1P 621. So from T10 3B, then magiging D10 or D9 6B. So kami rin yung naglalagay ng location kung saan mo ililipat, then i-encode mo dito sa computer para i-update mo, para kung sino yung susunod na magpipick ay malalaman at makikita nila kung saan banda nakalocate ang isang product na nilagay namin. Okay. So wala naman natin. So araw-araw. So hanapin mo lang yung mga nawawala, yung mga mistake yung dapat maayos. Yan. So ito tayo sa video. So meron
tayong titingnan dito. Pakita ko sa inyo mamaya. Magkaparehas ng size talaga. So dito kadalasan nagkakaroon ng variances. So hindi kaya nagkaroon ng mistake ang mga picker pagka hindi talaga sila aware doon sa product. So talagang kailangan dapat dito ay product knowledge. Ayan. Tara. Dito may doon nagkakaroon ng mali. Kukuha tayo ng isa ngayon dito. 1/3 port. Oh, nakuha na yung pagkakaiba. So 1/3 port. Then yung isa 1/3. Then 1VF37. So ganun ka tricky. Kailangan talaga attention of details ka talaga. Hindi ka basta-basta ano. So yun. Clear na yung naimbestigahan. So imbestigahan mo lang yan. Talagang ngayon ay wala nang nahalo. I-clear namin na yung product na mapipick ng mga picker ay tama at saka sakto talaga. Okay, so tara, punta tayo sa iba. Mawala itong tatlong ito. Magkaroon tayo ng bakante dito. Mahal sa atin ka. Mahirap sa mahirap. Mahirap hindi naman binubuhat. Sa loob lang. Bawasan na ito. Masakay ka naman. Binubuhat ko ba? Magiging T9 3D ito. T9 3D primary.
Ayan, lalagay mo rin yung ano siya, primary ba siya o ano. So ibig sabihin, Karen sagot to. Okay, tignan. Wala kanina, ngayon lang tayo pagka-bakante na ganda. Okay. Yan, so i-update natin lahat ng nagawa natin kanina. Easy. Puti ko muna tayo. Ang patanggal sa nice. No premium comes. So itong week na to ay napaka-busy namin dahil nga long weekend. At dito pag long weekend ay tagal dito ng mga customer. So maaga pa lang ay lalapad siya ng mga yan. At abangan nyo pala ngayong Victoria Day sa long weekend ay nasa labas kami at nasa park kasama ang mga kapamilya natin. Okay. So mag-vlog tayo doon. Kukwento pala ako sa inyo guys. May bago kami dito. African ng kanyang nationality. Alam nyo. Ayan. Siya yung sinasabi ko mga kapari ko. Bago sa amin. Kita nyo. Kita nyo yung yun siya yung nagwawalis. Diba? Kulang na korbata. Yan ka-start naman. Kaso ang propino. Ito. Nagkaka-migrate lang nila dito. Mga 1 year ago. At ito na ngayon. Dati siyang manager sa kanilang lugar. Okay? So matagal siyang naging manager. So hindi na siya sanay sa trabaho ng ano yung trabaho na dapat na tatrabaho dito. So alam mo. So yung tao ay nangyayabang. Yan din yung sinasabi ko sa inyo tayo. Tayo mga Pilipino yung migrate na papunta dito. Ano? Nag-migrate na papunta dito. Which is iba yung nag-migrate na pumunta dito at saka yung kapwa natin na nag-cross country lang. Ibig sabihin, kunwari nagtatrabaho sa Hong Kong, ngunit sa Middle East tapos tumalon papunta dito sa Canada, iba yun kasi alam nila kung ano yung pupuntahan nila. Alam niyo
hindi ka maninibago na nagsasabi na, ay, ganito ako sa, sa bansa nito. Ibig sabihin, handa ka na sa mga bagay-bagay na mangyayari sa pagdating mo dito. Yun. So, alam niyo na. Pero yung mga tao na nag-migrate lang papunta dito, which is hindi nila talaga alam. Yun. Ikakasal ka na, iniwan mo akong nag-iisa. Yun lang. Dati ang pag-ibig mo Ayan ang pinaka-masaya. ay Yung kantahan ka ng parang turag sa'yo. Puta. Ayan na. Dito. 6 So, okay. So, yung primary siya. Yun. ikakasal ka na. Ay, naku. Ay, hindi pa si... So, itutuloy natin ulit ang ating kwentong buhay Canada. So, na-interrupt tayo ng konti ng bagay. Pero, okay lang. Yun na nga. So, magkaiba yung nag-migrate dito at saka yung nag-cross country lang. Tandaan niya. Bakit? Dahil kapag ka nag-migrate ka, diretso na kaagad dito. Ibig sabihin nun, may dating ka talaga. Pwedeng may pera ka doon, may ipon ka. May ipon talaga sa Pilipinas. Medyo well-to-do. Kumbaga, nasa medium class ka or nasa talagang high society ka na sa Pilipinas kung saang bansa ka man. So, talaga may negosyo, may ganon. Alam mo yun? So, hindi mo talaga alam kung anong dadatnan mo dito. At tandaan nyo, pagdating mo kasi dito, kahit sabihin natin may ipon ka pa sa Pilipinas, hindi ka talaga pwedeng, hindi ka magtrabaho dito at maghanap ng kabahayan. Bakit? Dahil mauubos ang iyong ipon. Pero kung sako-sako, ang dala mong pera at may taga-tusto sa inyo, pwede. Ayan, so P1 so ulam ito. So important. Okay, so alam nyo na yung kaibahan. Okay? So ibig sabihin may pera ka kung ikaw nagmamigrate ka lang papunta dito. Ibig sabihin may pondo. Ilan lang ang walang pondo na nag-migrate lang dito at pinili. Alam mo yun. Pero kapag galing ka sa ibang bansa, Middle East, tapos papunta ka dito, kasi sa Lamilen, ano mangyayari pagdating mo dito? Yun. So itong Africa na to ay siyempre gagawa na siya ng mga tinuturuan na siya kasi nagtitraining pa siya. So kaya dyan nasasabi na matagal daw siya mag-manager. Nasa office work lang daw siya, nagko-computer, ganyan. Although yes. Okay, so yun yung kadalasan na malaki talagang kailangan mong gawing receipt sa sarili mo. Kailangan handa ka talaga sa sarili mo. Kumbaga kapag pumunta mo dito, alam mo na
na ganito ang madadatan mo. Pantay, quality. Kalimutan mo talaga. Kumbaga, sa tao pa para kang meron kang sakit na amnesia na pagbaba mo pa lang dito, kalimutan mo talaga kung sino ka. Kung ano yung inanuhan mo, inisnan mo. Kalimutan mo talaga. Para hindi masakit. Ayun. Para hindi masakit at tanggap mo at ano mo na sa loob mo. So makapag-move on ka pag ganyan. Pero pag hindi mo tanggap at lagi mo ulit sa sarili mo na ganito ka, hindi ka mag-survive. Yun, totoo yun. Hindi ka magsusurvive. Kaya mostly sa atin, mga ibang mga Pilipino, ang iba hindi talaga nagsusurvive. Ang iba. Kasi nga, iba yan sa katayuan na sa buhay. Then kaysa yung tao na kumakain talaga ng mais, saka kumakain ng kung anik-anik. Kaya yung mga kumakain ng pagpag, nagsusurvive din dito. Kasi alam nila yun, gano'ng kahirap buhay. Yung, totoo yun. Yun. So, ganun yan. Itim natin. Yung itim yan. Medyo nag-ano na siya. Manager na siya sa dati. Tapos, pinapakaw-kaw kanya. Siya ngayon yan. Mamap. Nag-ano. Tapos pinapabilang siya kanya ngayon. Yung, alam mo yun na dapat yun ang gagawin mo. Yung talagang job. Description mo na. Yan. So nagana siya na hindi ko gawa, sabi niya. Hindi daw niya gawain yung mga ganung mga bagay. Ano mga gawa? Yun yung isa sa magiging hanggat hindi mo i-let go ang sarili mo kung ano yung pinaglalagakan mo nung una nung nandun ka sa iyong lugar. Parang sa atin din yan. Yeah, dapat talaga i-let go mo ang sarili mo kung ano yung gusto mo. Dahil ito yung bansa na talagang ang kailangan talaga ay seryoso ka, dedicated ka, at mataas ang confidence mo, at kailangan mong mag-survive. Survival talaga. Pero kung sako-sako ang pera mo, nandun sa Pilipinas, may nagsusupport sa iyo, tapos may mga negosyo ka, okay. Kahit hindi ka na nagtatrabaho o nagtatrabaho ka pa, easy lang. Pag ano pa, banjing-banjing lang. May mga kasama kami. Kaibigan ko. Laki ng farm sa Pilipinas. Ano ng Magnolia. So, kumikita ng mga ilang milyon naman. Milyon naman. So, ngayon, umuwi na naman sa Pilipinas. 3 months siya. So, sa taas pa ng laki pa ng sweldo niya dito. So, umuwi siya. Easy lang ang buhay. Yun yung saysay at experience natin ngayong araw ito. Okay, yun yung matutunan nyo ngayon. Ano ang meron dito? Ayan, sabi ko sa inyo. So ngayon, nanibago siya ngayon. Hindi naman daw niya ginagawa yun dahil manager naman daw siya doon sa kanina. So pagdating dito, magre-reset ka talaga pagdating dito. Kaibigan din namin, pediatrician doon sa Pilipinas. Doktor. Para sa mga doktor sa mga bata. Pagdating dito, driver ng ambulance. Hindi na siya nag-take ng exam, hindi na siya nag-challenge kasi matanda-tanda na rin, sabi niya. Tinatamad na siya. Ang gusto na lang niya ay gano'n. Yan, nagano. Driver ng ambulance na lang. Yun yung sinasabi ko sa inyo.
malaki talaga ang pagre-reset mo pag kaya yung mag-survive talaga yung sanay sa hirap. Yan. Kasi iba yung thinking niya sanay sa hirap eh. Ang thinking lagi ay paano ang pamilya ko, paano lagi. Ganun lagi ang thinking natin. Pero pagka yung hindi sanay sa trabaho, pagka nagkaroon ng problema yan, nagkaroon ng matinding hinaharap, okay? Matinding ano sa buhay, susuko agad yan. Bakit? Dahil hindi naman yan naranasan yung ganun kahirap. At saka mayroon pa naman kasi siyang option. Ang tao kasi kapag may option pa, pag sinabing magtrabaho tapos nahihirapan siya sa trabaho, bakit man ako magtrabaho na mahirap? Uwi na lang ako, maganda ng mga buhay ko. Yan, ganyan may option. Pero tayo kasi, tandaan nyo, tayo kasi, yung mga wala ng option, kundi talagang kailangan mo talagang suungin dahil kung hindi ka mabubuhay. Maniwala ka hindi. Talagang mag-survive ka. Kahit gaano kahirap. Kasi tayo wala nang option. Hindi tayo pwedeng umuwi na walang dalang pera o sila, pagka ang tao kasi may ano talaga, natandaan nyo, may option, hindi tayo pwedeng umuwi. At may dala mang pera, wala sila pakialam. Dahil, masarap naman ang buhay, maganda naman ang buhay sa Pilipinas. Diba? Yun yung mga kaibahan. So ngayon, nanibago siya ngayon na ganito ang trabaho niya ngayon dito. So, yun ang ano ngayon. Whether mag-survive ka o alis ka na lang. Ganun. Okay, diba? So, para sa ating mga kapwa kababayan, ayan, dito talaga, ito sa bansa na to, ay pantay lahat. Kung mayaman ka sa Pilipinas, dito ay hindi big deal, walang ano, hindi mo masasabi na ikaw mayaman o ano, lahat talaga, pare-parehas. Hindi ka ititingala. Yun. Hindi ka nila ititingala dito na ikaw ay ganito ka. Ititingala, ano ka bilang tao, respeto. Yan. Tapos di ka pwede maninigaw. Kasi wala siyang pera, kunwari. Hindi mo siya duraan, hindi mo siya pwede duraan. Sa Middle East, kapag ang tingin nila sa atin ay, mga timawa. Malahin natin. Duraan ka. Dito nila magawa. Di ba? Feel na feel mo. Kahit tayo mga mahirap, parang tuwan-tuwa mo sa sarili mo na pantay-pantay tayo lahat dito. Hindi mo na-feel na sila mayaman sa Pilipinas. Alam mo yun? Dito mo ma-feel na gano'n. Kasi sa atin na may takot ka kapag ka mayaman, ay hindi natin pwedeng banggain to kasi mayaman pala to. Ayun. Ganun ang thinking natin, di ba? Dito hindi. Lahat may mga karapatan. Lahat pwedeng magreklamo, lahat pwedeng magano ka. Ganun. Few moments later. Yan, makulimlim ang panahon ngayon. At sabi ko nga sa inyo, ay, napakapuno namin. At ito yung yard namin. Ayan. So hanggang Thursday, Sunday, mahangin. So pangit.
natin alam kung anong nangyari ngayon dito. Nakikita nyo mga product na yan, ayan, magra-run tayo ng report yan kung anong mga meron dito at i-update natin kung anong meron doon sa system natin, yung mga nandito at wala na. Ayan. An hour later. Nel Media TV ka pare, boys, let's go. Life in Canada, Pinoy pa rin ang puso. Food trip, road trip, kwentong totoo. Click mo na yung play, sabay tayo sa flow. Nel Media TV ka pare, boys, let's go. Life in Canada, Pinoy pa rin ang puso. Food trip, road trip, kwentong totoo. Click mo na yung play, sabay tayo sa flow. Yeah, they know. Nel Media TV, araw-araw panalo. Tawa, salo-salo, sama sa video. Travel, food, barkada sa screen. Kaparekos, slugs, living the dream. From snow streets to summer in the park. Jollibee cravings lay, hangouts till dark. Pinoy fiesta feel sa apartment o sa lake. Lutong bahay, halo-halo, tawanan sa plate. TV kaparekos, let's go. Life in Canada, Pinoy pa rin ang puso. Food trip, road trip, kwentong totoo. Click mo na yung play, sabay tayo sa flow. Nel Media TV kaparekos, let's go. So marami na naman tayo natutunan sa ating mga araw na to. Kaya yun, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay at sa ating mga bagong member o sa mga ka-member natin o walang sawang sumusuporta. Ayan. So, yan, maraming salamat ulit mga sumusuporta sa ating mga kwentong buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.